Okay, ngayon pag-uusapan natin ang mga procedure at ang mga sapatos na nakabalanda dyan. Ang mga dental procedure na may kamahalan ang presyo dito sa Pilipinas. Guys, hindi to hindi to base sa presyo o yung pinakamahal yung una, ito yung pinakamura yung huli. No. Gahang ako. No specific order. No specific order. Random lang siya, no? Pero kung meron kayong maiisip na mga mahal pang mga procedure, pwede niyo naman i-comment dyan sa baba. Pero ito, sasabihin ko lang, ito yung mga talagang, pag sinabi mo sa pasyente, talagang tumataas yung kilay nila. Ang mahal naman, bakit naman ganun? Well, of course, lahat mahal. Wala namang mura sa dental. Walang cheap sa dentistry. Kahit yung simpleng extraction, mahal pa din, 1,000 minimum. And of course, yung presyo, yung fee ng dental procedure ay nakadepende sa lugar, sa location ng clinic, sa skill ng dentista, preceptorship, yung inaral pa ng dentist, and sa difficulty of the case. Sa hirap ng kaso. Hirap ng case. Isang red horse case. Charot. So, yun ha. Para may idea ka, ha? Nakadepende pa rin siya doon sa tatlo, no? Doon sa inaaral ng dentist. Okay? Mas maraming inaaral, mas mahal. Siyempre, mas gumastos yun. So, number 1 dito sa listahan ko is your clear aligners. Clear aligners, no? Para siyang braces din, pero i-treat mild cases only, no? So, mahal siya kasi hindi yan general practice. Kailangan maging dentist ka muna bago ka kumuha ng case, bago ka kumuha ng aral about dito. So, ibang aral to. Ang siste, you're given 12 or 10 sets of clear aligners, tapos susutin mo siya monthly. Ang kagandahan, hindi ka nababalik sa dentist. No? Maganda to sa mga nag-braces na, then bumabalik sa dati. Yung nagre-relapse na tinatawag. No? Pero, yung tinitreat lang nito mild cases, ha. Of course, kung mahirap yung case mo, go to the conventional braces, ha. Yan ang ating number 6. Meron tayong 6 na procedure. Pang 6 na yan. Second, down to 1 pala. Number 6, tapos number 5. Your braces, conventional braces. Alam mo, marami pa siyang na nagpapama. Yung clear aligners, magkano? 100 to 200,000. 100 to 200,000. I don't know kung may 80. Pero yun talaga ang singilan niya. 100 to 200. Mas grabe yung case. Mas komplikado pa. Mas mahal. Ibig sabihin, bibigyan ka ng maraming set ng clear aligners. And ang ating top 5. Top 5. Your conventional braces. No? Nagpapamahal pa siya, darling, kasi maraming klase ng material, no? May metal, may ceramic, meron pang self-ligating, tapos yung isa meron pang isa. Makalimutan ko na, sa dulo ng dila ko, ibasahin mo nga. Ganun din. Parang ceramic din siya, pero mas matibay. Then, kaya siya nagpapamahal. Then, meron pang tinatawag na, meron kasing braces, ortho braces. Tapos, meron din na tinatawag na ortho/TMD treatment. Temporomandibular joint defect. Inaayos ng braces yung TMD mo. So, mas mahal yun. Kung ang ordinary braces nag-range from 50 to 100,000, yung may kasamang TMD treatment nag-range sa 200 to 300. Mga ganun. Depende sa specialization ng dentista. Ganun talaga. Kasi, minsan, ang treatment ng TMD ay, ang treatment ng TMJ ay nakadepende sa kung ano ang cause. If the cause of your TMJ is crowding, dental, syempre, ang treatment, yung braces. Naiintindihan. Kaya, mas mahal. Okay? So, 6, 5. Number 4. Ang ating number 4 ay syempre ang crowns and veneers. Crowns and veneers are very expensive also because aesthetic. Ang pangunahing layunin pa rin. Aesthetic. Pinapaganda ang ngipin. Sometimes missing, no? Ayaw mag-denture ng pasyente, nagka-crowns. Bridges, no? Permanent fixed bridge. Fixed bridge. Yun. Mahal din siya. At nakadepende din siya sa material.
no? Meron tayong plastic, meron tayong zirconia, meron tayong porcelain fused to metal. So, mahal, no? Kasi ang sinilan dito per unit, isang peraso, ganun ang presyo, no? Zirconia, I think nagre-range at 25 to 30,000. Isa, no? So, kung apat ang ipapagawa mo, 100,000 na. May get. So, ganun, ha? Kaya madaming mga dentista are into cosmetic surgery, cosmetic dentistry, nagpapaganda ng ngipin, and also your direct veneers, no? Kasama na rin doon, no? Indirect veneers, yung dinidikit, then direct veneers, yung indirect veneers, gagawin sa laboratory, tapos ididikit sa'yo yung veneers. Yung direct veneers, mismo sa bibig mo gagawin. And it takes hours. Kaya, mahal. Naintindihan? Okay. Ang next natin, pangilan na yun? 654. Number 3, RCT. Root canal therapy or root canal treatment. Yeah. Mahal din siya kasi mahirap. Yeah. Ang goal lang talaga is parang papatayin yung ngipin mo pero nandun pa rin. Bakit nandun? Bakit patay pa rin? Para hindi na siya manakit and to preserve the integrity of the bone. Para may buto pa din. Kaysa bunutin, di ba? Andun pa rin yung ngipin. Usually, ang last treatment nito, no, nauuwi talaga sa jacket crown. Kasi yung RCT nagdi-discoloration. Nag-iiba ng kulay. Patay na nga eh. Pag patay na yung ngipin, iba na rin, hindi na buhay. Patay na nga, hindi na buhay. Pag patay na yung ngipin, mag-iiba na ng kulay. Hindi na siya katulad ng mga buhay mong ngipin. Kaya gina-jacket crown. Kasi prone siya sa discoloration. Prone. Hipon. Masarap yun. So, mahal. No? Iba rin ang gastos para doon sa saan to? Para doon sa crown. Kung ika-crown pa siya. Kung mag-iiba ng kulay. Naintindihan? So, ang singilan dito per kanal. No? Sometimes, estimate 5,000 to 10,000 per kanal. Depende sa specialization ng dentista, location ng clinic, etc. etc. Okay? Naintindihan? Ha? Naintindihan? Mangilan na to? Top 6 to ha, top 6. Ang ating top 2, pinakamahal na procedure sa dental ay wisdom tooth extraction, odontectomy, wisdom tooth removal. Mahal siya. Yeah. Kasi mahirap gawin. Yes. And yung ibang dentist hindi naggaganto kasi una, nahihirapan silang gawin. Kaya yung iba, nire-refer. Oo. Kailangan kasi skill din dentista pag gumagawa nito. But yung iba, kaya nga di ba may mga dentista na minsan tumatagal. Ang tagal nito, ilang oras binunot yung wisdom tooth mo? 3 oras. So yung ibang dentista hindi na nagtatry. Kaya mahal siya. And the complication also, no? Nadidislodge tong ngipin. Yeah. Meron na yun sa Jessica Soho, yung may dentist na nagbunot, then napunta sa leeg. It goes to the for lower napunta sa mandibular space. Kasi na-dislodge. Ang sabi ng dentista, gustong i-retrieve ng buo, hindi siya hiniwa, hindi siya dinitch, tapos pagka elevate, na-dislodge yung ngipin, napunta sa mandibular space. Iba yung bumunot nang napunta na sa leeg. Actually, dito na kinuha. Recall nyo na lang. Kaya mahal. Kasi may mga complications. Kailangan risk taker ka. Yung dentista ang gagawa. No? Kailangan alam mo yung case na gagawin. Hindi naman yung gagawin ng dentista kung alam niyang mahirap. No? Kaya nagcha-charge sila ng mas mahal. Naintindihan? Naintindihan ba? Ha? Number 2 yan. Ha? Magkano? Parang ang isang wisdom tooth extraction ranges 10,000 to 30. Parang ganun. Hindi lang wisdom tooth meron din canine, basta impacted. Yung hindi tumutubo ng ngipin, pero nandun pa rin siya sa bone, sa loob ng oral cavity. Naintindihan? Mahal gumawa ng mga ganong klaseng procedure. Okay? At ang ating number 1, na talaga napapataas ang kilay ng ating mga patients. Ay, nakita nyo na eh! Nakita nyo na! Ayoko na. Parang bata. Ang number 1 pa rin natin, no? Implants. Yeah. Implants. Implants is different from root canal. Ha? Yung root canal may ngipin. Ito wala. Buto lang.
Ha? Implant. To, parang in-implant to eh. Kasi may tinanim eh. Post yun. Oh, that's fiber post, that's metal post. RCT pa din yan. Root canal pa din yan. No? Ang implant, wala ka talagang ngipin at all. Binunot, tapos lalagyan. Binunot yung ngipin, tapos lalagyan. So, this is very expensive. Hindi lahat magpapa-implant, ha? Kaya siya nagpapamahal kasi hindi lahat candidate for implant. Bakit? Kasi kailangan dito adequate bone. Meron kang buto. Saan tatanim? Tagilagid. Ito naman, para naman sira ulo. Ang implant nga eh, no? Kailangan kasi dito mag-osseointegrate. Yung implant, sumama sa bone. Sumama sa buto. Para maging ngipin. Para lagyan ng ngipin. Naintindihan? Naintindihan? Yun ang goal ng implant. Ha? Kaya kailangan may buto. Eh, paano pag walang buto? Bone graft. Bone graft. Lalagyan ka ng buto. Depende kung saan Depende kung saan kukuha ng buto. O, pwede sa bulalo, pwede sa nilagang baka, charot. Hindi, pwedeng synthetic bone, pwedeng autogenous bone, sarili mong buto, at pwede din sa ibang tao. Meron na yung hetero, ano yun, paano inaral namin. O, basta ganun ang concept. Kailangan magkaroon ka ng buto. Pero kailangan, yung buto, tanggapin ng katawan mo. Tanggapin ng bago ka taniman. Naintindihan. Naiintindihan ba? Ha? Yun ang concept ng implant. Kaya siya mahal. And, implant is prosto-driven. Prosto-driven pa rin siya. Hindi naman yung implant ang nakikita. Yung kuto naman ng implant mo. Makikita mo lang yung implant pag radiograph. No? Ang nakikita lang sa implant is yung labas. Which is yung jacket crown. Yung jacket crown pa din. Oo. Ang ganda. Kompleto yan. Dati bungi ka, no? Oo. Ba't may ngipin ka na ini-implant yan? Kasi may ngipin na eh. Yung ngipin na nakikita. Hindi yung tanim. Hindi yung, wow. Makikita mo lang yung tinanim pag ni-radiograph mo, pag in-x-ray mo, no? Or pag CBCT mo. Naintindihan? Naintindihan. Magkano? 50 to 150,000. Kasi meron pa tinatawag na implant over dentures. Naintindihan? Naintindihan. So, sana meron kayong mga natutunan at meron kayong mga nalaman sa araw na to. Ano be? Papasok na ako.